Tatlong gulay na maaaring palihim na pahinain ang iyong mga binti. Sirain ang sirkulasyon at dagdagan ang panganib ng delikadong pagkahulog at tatlong gulay na dapat mong kainin araw-araw para protektahan ang iyong kalusugan, isipan at kakayahang kumilos kapag lampas na sa 6 gulang. Sa loob ng maraming taon, sinabihan tayo na ang mga gulay ay palaging malusog, natural, ligtas at mabuti para sa tumatanda na katawan. Pero ang katotohanan, hindi ganoon kasimple. At kung lampas ka na sa 65, mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ng karamihan. Dahil ang ilang karaniwang gulay, yung madalas, kainin ng maraming nakatatanda, ay napatunayang tahimik na nagdudulot ng pamamaga, tahimik, nilinisan ng lalamunan pero tuloy-tuloy walang sakit, walang babala. Sa paglipas ng panahon, ang pamamaga na ito ay maaaring makasira sa maliliit na ugat sa iyong mga binti, magpahirap sa paglakad at palihim na taasan ang panganib ng pagkahulog. Ang pangunahing sanhi ng nakamay, napinsala sa mga taong lampas, 65, at heto ang bahagi na bihira, marinig ng mga nakatatanda, maaaring sa umpisa ay pakiramdam mo ay maayos ka. Walang matinding sakit, walang malinaw na babala. Pero sa oras na pakiramdam mo'y hindi na matatag ang balanse mo, posibleng nangyari na ang pinsala. Ang magandang balita, may 3 gulay rin na makakatulong protektahan ang iyong katawan, patalasin ang isip at suportahan ang malakas at matatag na kakayahang kumilos habang tumatanda ka. Kaya't manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil isa sa mga gulay na ibubunyag ko ay mukhang malusog pero maaring palihim na sinisira ang iyong mga binti nang hindi mo namamalayan. Ngayon simulan natin sa dapat mong malaman. Una, broccoli. Sa napakaraming gulay na matatagpuan sa ating mga pamilihan at pinggan, ang broccoli ay tahimik, ngunit makapangyarihang nakatayo bilang tunay na kakampi sa landas ng malusog na pagtanda. Para sa mga taong lampasan nienteo, hindi lamang ito basta gulay. Isa itong buhay na baluti na maingat na idinisenyo ng kalikasan upang protektahan ang pinakamahalagang sistema ng katawan sa panahon. Kung kailan ang katatagan ay natural na humihina, mayaman sa sulforaphane, isang makapangyarihang compound mula sa halaman, ang broccoli ay kumikilos bilang tagapangalaga laban sa chronic inflammation. Isa sa mga tahimik na puwersa na nagpapabilis ng pagtanda, ang chronic inflammation ay hindi lamang nagdudulot ng hindi komportableng pakiramdam. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong wasakin ang mga ugat ng dugo, kasukasuan, kakayahang mag-isip, memorya at maging ang lakas ng kalamnan. Lahat ng ito ay mahalaga para sa kalayaan at kalidad ng buhay. Ang sulfo ay nagpapagana ng mga mahahalagang daan sa katawan na tumutulong linisin ang mga nakakapinsalang substansya at palakasin ang panloob na sistema ng depensa. Kaya't bawat kagat ay isang praktikal na pamumuhunan para sa pangmatagalang sigla at buhay. Higit pa sa kontrol ng pamamaga, ang broccoli ay punong-puno rin ng vitamin K, calcium at iba't ibang antioxidants, mga nutrisyon na lalo na kailangan ng mga nakatatanda upang maprotektahan ang density ng buto at suportahan ang kalusugan ng puso. Pagkatapos ng 65, ang mga buto ay madalas nagiging mas marupok at kahit maliit na bali ay maaaring magdulot ng pangmatagalang problema sa kakayahang kumilos. Ang natatanging profile ng nutrisyon ng broccoli ay tumutulong palakasin ang tibay ng buto habang pinoprotektahan din ang mga arterya mula sa pagbuo ng calcium deposits na maaaring dumami habang tumatanda. Para bang bawat malambot na berdeng florets ay may hawak na plano para mapanatili ang lakas. Pinakamahalaga, sinusuportahan ng broccoli ang kalusugan ng mga binti at paa. Ang literal na pundasyon mo. Pinapakita ng mga napag-aral na ang sulforhora ay makakatulong sa sirkulasyon sa mga panlabas na bahagi ng katawan na pinapanatiling mas maayos ang daloy ng dugo sa mga binti at paa at mas tumutugon ang mga ito. Mas maayos na sirkulasyon ay maaaring magresulta sa mas kaunting problema sa balanse, mas mababang panganib ng ilang komplikasyon na may kaugnayan sa diabetes at mas matatag at malakas na mga hakbang. Totoong diwa, ang pagpili ng broccoli ay parang pagpili bawat araw na mas lalakad ka papatungo sa hinaharap ng may kumpiyansa. Ngunit mahalaga ang tamang paghahanda. Ang bahagyang pagpapasingaw ng broccoli ng ilang minuto lamang ay nakakatulong mapanatili ang sulforhorain nito habang mas pinadadali ang pagtunaw. Ang pagluluto nito hanggang maging sobrang malambot ay maaaring alisin ang maraming benepisyo nito.
Panatilihin itong maliwanag, bahagyang matigas at puno ng buhay. Dahil kapag ginawa mo, iyon, pinipili mo ang nutrisyon na sumusuporta sa mismong buhay. Para sa mga nakatatanda na naghahangad ng makabuluhang araw-araw na gawin na sumusuporta sa mas mahaba at mas ganap na buhay. Ang simpleng isang tasa ng steamed broccoli ay hindi lamang pagkain. Isa itong malinaw na kilos ng paggalang sa sarili at pag-asa para sa bukas. Ngayon, habang pinapalakas ng broccoli ang iyong panloob na baluti, may isa pang simpleng berdeng gulay na tahimik na sumusuporta sa iyong utak, puso at marahil ang pinakamahaaga ses. Gakalamnan na nagdadala sa iyo sa bawat araw. Maaaring isang dakot lamang ng makulay na berdeng gulay na iyon ang makatulong, protektahan ang iyong pinakamahalagang kakayahan habang ikaw ay tumatanda. Tuklasin natin iyon ngayon. Kung patuloy ka pang nanonood at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ang numero 1 sa ibaba para malaman kung kasama mo ako. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang punto. 2, spinach. Sa paglalakbay ng pagtanda ng may lakas at biyaya, may ilang pagkain na tahimik na nagiging mahahalagang kasama. At sa mga ito, ang spinach ay may natatanging lugar. Madalas nakakaligtaan o tinatrato lamang bilang simpleng gulay sa salad. Ang spinach ay isa sa pinakamakapangyarihang restorative na halaman na maaaring idagdag ng mga taong lampas 65 sa kanilang araw-araw na pagkain. Ang simpleng leafy green na ito ay punong-puno ng natural na nitrates. Mga compound na maaaring mapabuti ang daloy ng dugo sa buong katawan, lalo na sa mga kalamnan at utak. Para sa mga nakatatanda, ang epekto nito ay maaaring maging tunay na pagbabago sa buhay. Habang tayo ay tumatanda, madalas bumababa ang sirkulasyon na maaaring magpababa ng daloy ng oxygen at nutrition sa mga kalamnan. Ang resulta nito ay kahinaan, mas mabagal na reflexes at kung minsan ay mental haze na parang brain fog. Tinutulungan ng spinach na kontrahin ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mas malalawak na ugat ng dugo at mas mahusay na flexibility ng mga daluyan na nagpapabuti sa sirkulasyon. Sa mas malakas na daloy ng dugo ang mga kalamnan lalo na sa mga binti at paa ay mananatiling mas matatag at tumutugon na nagbibigay sa mga nakatatanda ng napakahalagang regalo ng mobility at kalayaan. Higit pa sa pagpapabuti ng sirkulasyon, ang spinach ay mayaman sa lutein at folate. Mga nutrisyon na sumusuporta sa kalusugan ng utak sa pamamagitan ng pagtulong protektahan ng memorya, bilis ng pagproseso at kalinawan ng pag-iisip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng mas maraming lutein ay karaniwang mas matalim ang cognitive performance kumpara sa hindi kumukonsumo. Hindi ito pagmamalabis na sabihin na ang isang simpleng dakot ng spinach araw-araw ay makakatulong. Ipagtanggol ang dangal ng matalim na isip at aktibong katawan laban sa dahan-dahang epekto ng pagtanda. Tahimik ding gumagawa ng critical na gawain ng spinach para sa paningin. Isa sa mga pandama na pinaka-vulnerable sa pagtanda. Ang lutein at zeaxanthin parehong matatagpuan sa spinach ay tumutulong protektahan ang makula ng mata at konektado sa mas mababang panganib ng age-related macular degeneration. Isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin sa mga nakatatanda. Ang pagprotekta sa paningin ay katumbas din ng pagprotekta sa kalayaan, kakayahang magmaneho, magbasa, makilala ang mga mahal sa buhay at ligtas na makagalaw sa araw-araw na buhay. Tulad ng dati, mahalaga ang tamang paghahanda. Ang tayong bahagyang pagsuti ng spinach o pagblend nito sa smoothies ay nakakatulong mapanatili ang mahahalagang nutrisyon habang mas pinadadali ang pagtunaw para sa tumatandang katawan. Iwasan ang sobrang pagluluto dahil maaaring mawala ang karamihan sa mga benepisyo ng simpleng ito. Sa lahat ng aspeto, ang spinach ay tunay na tagapangalaga ng sigla. Sumusuporta sa lakas ng iyong mga hakbang, kalinawan ng isip at ningning ng paningin. Ang isang maliit na pangaraw-araw na serving ay maaaring magkaroon ng malawak na epekto. Pinoprotektahan ng mga aspeto ng buhay na madalas na unti-unting nawawala ng walang babala. At gayon paman, habang pinapalakas ng spinach ang katawan at isip, may isa pang makulay na gulay na karaniwan sa pangaraw-araw na kusina na may nakatagong sandata laban sa pagtanda. Isang sandata na hindi lamang nakakaapekto sa paningin o lakas kundi pati sa balanse at koordinasyon na tumutulong sa iyo na tumayo ng matatag sa bawat araw. Maring ang makulay na ugat na ito ang natural na proteksyon na matagal mon hinahanap. Tuklasin natin ito ngayon.
Tatlo, carrots. Habang tayo ay pumapasok sa mga huling yugto ng buhay, ang ilan sa pinakamalalakas na kakampi ay hindi ang pinakamalalakas na tinig o ang pinaka-eksklusibo. Sila ay ang pinakasimpleng regalo ng kalikasan, tulad ng simpleng carrot para sa mga nakatatanda na nagnanais, hindi lamang ng mas mahabang buhay, kundi buhay na puno ng kalayaan at koneksyon. Ang carrots ay nag-aalok ng higit pa sa matamis at kasiyasyang pagka-crunch. Ang carrots ay mayaman sa natural na beta-carotene na kino-convert ng katawan sa vitamin A, isang nutrisyon na mahalaga para mapanatili ang matalim na paningin. Para sa mga nakatatanda, mahalaga ito dahil madalas tahimik na nakakaapekto ang paningin sa kalayaan. Ang malinaw na paningin ay hindi lamang tungkol sa pag-enjoy sa kulay ng paglubog ng araw o sa maliliit na detalye ng mukha ng mahal sa buhay. Nakakatulong ito. Maiwasan ang delikadong pagkahulog. Sumusuporta sa mas ligtas na pagmamaneho at pinoprotektahan ang dangal ng maaasahan at kumpiyansang paggalaw sa mundo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang tuloy-tuloy na pagkain ng beta-carotene ay konektado sa mas mabagal na pag-usad ng age-related macular degeneration, isang pangunahing sanhi ng pagkawala ng paningin matapos ang edad na 65. Sa bawat maliwanag na orange na ugat, naroroon ang potensyal para sa mas malinaw at mas ligtas na bukas. Ngunit ang carrots ay hindi lamang nagpoprotekta sa mga mata. Sinuportahan din nila ang balance at neuromuscular coordination. Dalawang aspeto na madalas nakakaligtaan ngunit pundasyon ng malusog na pagtanda. Ang mga antioxidants sa carrots ay tumutulong protektahan ang mga nerve cells at ugat ng dugo, na sumusuporta sa maaasahang komunikasyon sa pagitan ng utak at paa. Ang malalakas at matatag na hakbang ay hindi lamang nagmumula sa malalakas na binti. Nakadepende rin ito sa maayos na paggana ng sensory system at tahimik na sinusuportahan ng carrots ang parehong aspeto. Nagbibigay din ang carrots ng mahalagang suporta sa metabolic health. Ang fiber nito ay tumutulong panatilihing steady ang blood sugar, bababain ang kolesterol at pasiglahin ang malusog na pagtunaw. Tatlong haligi ng kalusugan na maaaring humina habang tumatanda. Ang balancing blood sugar ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa diabetes. Ito rin ay tungkol sa pagpapanatili ng maayos na nerve function, pagsuporta sa daloy ng dugo sa mga kamay at paa at pagpapanatili ng lakas upang makalakad, makagalaw at ganap na makilahok sa araw-araw na buhay. Para makuha ang pinakamalaking benepisyo, pinakamainam kainin ng carrots ng hilaw o bahagyang steamed. Ang natural na tamis ng sariwang carrot ay tanda ng mga nutrisyon mula sa halaman. Ang pagdagdag ng isa o dalawang carrots araw-araw hiniwa sa salad, pinutol bilang snack o ibinlend sa smoothie ay maaaring pakiramdam na maliit na gawi lamang. Ngunit ang epekto nito sa katawan ay malaki at mahalaga. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong bumuo ng malakas na layer ng suporta para sa mga pandama, puso at mga paa na nagdadala sa upasulong. At gaypaman habang ang carrots ay nag-aalok ng proteksyon at pangako, hindi lahat ng gulay ay ganitong sumusuporta. Sa katunayan, may ilang gulay na mukhang walang masama ngunit tahimik na nagpapahina ng lakas, nakakaapekto sa sirkulasyon at nagpapahina sa mismong mga binti na nagpoprotekta sa iyong kalayaan. Ano kaya ang mga nakatagong panganib na maaaring naroroon sa iyong kusina ngayon? Buksan natin ang susunod na kabanata at tuklasin ang katotohanan. 1. Eggplant. Habang tayo ay tumatanda, kailangan maging mas maingat at mas sinasadya ang ating mga pagpili. Dahil kahit maliit na pagkakamali, ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kalusugan, kalayaan at pang-araw-araw na kalidad ng buhay. Sa mga pagkain na dapat lapitan ng may pag-iingat ng mga nakatatanda na mumukod tangi ang eggplant hindi dahil ito ay malakas na nag-aangkin ng benepisyo, kundi dahil sa tahimik nitong pinsala sa loob ng katawan lalo na sa mga binti at kasukasuhan na sumusuporta sa kalayaan ng galaw. Sa unang tingin, ang eggplant ay mukhang walang masama. Mababa ito sa calories, mataas sa fiber at napakakulay. Ngunit sa ilalim ng makintab nitong balat ay naroroon ang solanine, isang natural na compound na proteksyon, na ngunit maaaring maging matindi para sa tumatandang katawan. Ang solanine ay naiugnay sa pamamaga sa mga sensitibong individual na maaaring pinakamatindi ang epekto sa mga kasukasuhan, kalamnan at connective tissues. Para sa mga nakatatanda na nakararanas na ng arthritis, pagiging sensitibo ng mga nerbiyos o paninigas ng mga kalamnan
Ang nakatagong compound na ito ay maaaring tahimik na magpalala ng sakit, magdagdag ng stiffness at magambag sa nakakabahalang pagkawala ng kakayahang kumilos. At ang epekto nito ay hindi limitado sa kakulangan ng ginhawa lamang. Ang chronic low-grade inflammation sa mga binti ay maaaring magpahina ng mga kalamnan, pabagalin ng sirkulasyon at makaapekto sa maselan na neuromuscular coordination na kailangan para sa matatag at ligtas na paglakad. Sa paglipas ng panahon, ang kahinaan ay maaaring unti-unting lumaki ng hindi napapansin. Ang mga hakbang ay nagiging hindi gaanong kumpiyansa. Ang balanse ay pakiramdam ay hindi na kasing maaasahan. At ang simpleng kasiyahan ng paglalakad sa labas o paggalaw sa loob ng silid ay maaaring magsimulang mawala ng walang malinaw na babala. Higit pa sa pisikal na epekto, ang emosyonal na bigat ng pagkawala ng balanse, karanasan sa pagkahulog, o pamumuhay na may tuloy-tuloy na pananakit ng kasukasuhan ay maaaring mabigat. Ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa at pag-iisa ay maaaring lumaki kapag ang katawan ay hindi na kumikilos ng madali. Sa ganitong paraan, ang eggplant kahit na mukhang walang masama ay maaaring tahimik na mag-ambag sa mas malalim na pagbaba ng kabuuang kalusugan. Ang paraan ng paghahanda nito ay hindi ganap na nag-aalis ng alalahanin kahit na i-bake, i-grill, o stew. Siyang solanine ay maaari pa ring manatiling potensyal na problema lalo na kapag madalas kainin ang eggplant. Para sa mga nakatatanda na nagnanais protektahan ang mobility, katatagan at kalayaan, may mas ligtas at mas masustansyang gulay na maaaring piliin bilang kapalit. Siyempre, hindi lahat ay makakaramdam agad ng sintomas pagkatapos kumain ng eggplant. Ngunit pagkatapos ng edad na 65, kapag ang katatagan ng katawan ay natural na mas mababa, ang panganib ay maaaring maging masyadong malaki para balewalain ang pagprotekta sa iyong kakayahang maglakad, manatiling aktibo at tumayo ng matatag. Ay nagsisimula sa pagprotekta sa mga kasukasuan at kalamnan mula sa tahimik na sabotahe tulad nito. At ang eggplant ay simula lamang ng babala. May iba pang gulay na kahit makulay at karaniwan, ay naglalaman ng mga compound na maaaring tahimik na magdulot ng pamamaga, makaapekto at magpahina sa katawan. Nilinisan ng lalamunan, nagbabanta hindi lamang sa lakas kundi pati sa kalinawan ng isip. Maaari kaya na isa sa pinaka-popular na gulay sa mga kusina sa Amerika ay nagpapabilis ng pagtanda mula sa loob palabas. Tuklasin natin yon ngayon. Kung patuloy ka pang nanonood at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ang numero 1 sa ibaba para malaman kung kasama mo ako. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang punto, 2 green bell peppers. Sa mga huling taon ng buhay, ang bawat pagkain ay may tahimik na kapangyarihan na suportahan ng paggaling o magdulot ng pinsala. Madalas sa paraang dahan-dahang ipinapakita lamang ng katawan sa paglipas ng panahon. Sa mga pinakamapanlinang na pagkain para sa mga nakatatanda ay ang green bell peppers. Maliwanag, pamilyar at malawakang pinupuri dahil sa kanilang crisp at sariwang lasa. Ngunit sa ilalim ng masayang anyo, nito ay may mas malalim na kwento na nararapat, bigyang pansin ng sinumang determinadong protektahan ang pangmatagalang sigla at kabutihan. Ang green bell peppers ay kabilang sa nightshade family at maaaring mataas sa lectins. Mga komplikadong protina na maaaring dumikit sa lining ng digestive tract at makaapekto sa pagsipsip ng nutrition. Para sa mga nakatatanda na ang pagtunaw at immune function ay maaaring mas marupok na. Ito the badis maging tahimik na banta. Ang lectins ay maaaring magambag sa low grade, tuloy-tuloy na pamamaga na madaling hindi mapansin sa simula. Ngunit unti-unting maaaring magpahirap sa kalusugan ng kasukasuan, paggana ng mga ugat ng dugo at tibay ng mga nerbiyos. Lahat ng ito ay mahalaga para sa balanse, lakas at kakayahang kumilos. Para sa maraming nakatatanda, ang mga unang palatandaan ng nakatagong pamamaga na ito ay hindi dramatiko. Sa halip, lumilitaw ito bilang maliliit na pagbabago, paninigas sa bukong-bukong pamamanhed o pakiramdam ng pangingilig sa mga daliri sa paa o isang bagong pakiramdam ng hindi matatag na paglakad na dati ay wala. Habang tahimik na tumitibay ang pamamaga, maaari nitong bawasan ang daloy ng dugo sa mga binti at paa. Pahinain ang pakiramdam. Pahinain ang mga kalamnan at dagdagan ang panganib ng pagkahulog. Isa sa mga pinakamalubhang panganib para sa mga taong lampas. 65. Mahirap baliwalain ang ironya. Isang gulay na madalas pinipili para sa kalusugan ay para sa ilang nakatatanda
ay maaaring nag-aambag sa mismong pagbagsak na kanilang sinusubukang iwasan. Dagdag pa rito, ang antioxidant content ng green peppers ay karaniwang mas mababa kumpara sa mga red, orange o yellow peppers na ganap ng hinog. Ibig sabihin, maaring mas nararanasan mo ang potensyal na panganib ng hindi nakukuha ang parehong antas ng proteksyon. At ang pagluluto ng green bell peppers ay maaaring bawasan ng ilang aktibidad ng lectins. Ngunit para sa mga nakatatanda na nahihirapan na sa arthritis, problema sa puso at ugat ng dugo o sensitibong pagtunaw, mas maingat na landas ay ang limitahan o iwasan na lamang ito ng buo. Marami pang ibang gulay na mas banayad sa tumatandang katawan at mas mayaman sa mga proteksyon na compound nang hindi nagdudulot ng parehong nakatagong panganib. Yung pagpili kung ano ang dapat iwasan ay kasing lakas ng pagpili kung ano ang dapat isama sa pagkain. Ang pagprotekta sa kakayahang kumilos, lakas at kapanatagan ng isip ay madalas nakasalalay sa maliliit at matatalinong desisyon sa bawat pagkain. Ngunit ang green bell peppers ay hindi nag-iisang nakatagong salarin. May isa pang gulay, simpleng gulay, ngunit minamahal sa mga kusina sa buong Amerika na maaaring nagdudulot ng mas malawak na pinsala sa kalusugan ng iyong mga binti, puso at kakayahang mamuhay ng malaya. Maaring ang gulay na pinagkakatiwalaan mo ay tahimik na nagpapahina sa iyong lakas mula sa loob. Ang katotohanan ay maaaring mas nakakagulat kaysa sa iyong inaasahan. 3. White potatoes. Ilang pagkain ang kasing lalim ng koneksyon sa alaala ng mga Amerikano gaya ng white potato, piniprito sa family dinners, ginagawang golden fries o inibake ng mainit kasama ng nakakaaliw na pagkain. Ang potatoes ay pakiramdam parang tahanan, parang tradisyon. Ngunit para sa mga taong lampas, 65 ang pinagkakatiwalaang pangunahing pagkain na ito ay tahimik na maaaring pahinain ng lakas at katatagan na napakahalaga para sa maayos na pagtanda. Sa ilalim ng pamilyar na aliw na ito ay may seryosong alalahanin. Ang white potatoes ay napakataas sa mabilis na natutunaw na carbohydrates na maaaring magdulot ng bigla. Ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kainin. Ang agarang epekto ay maaaring pakiramdam ay walang masama o kahit kasiya siya, ngunit ang pangmatagalang epekto nito ay maaaring makapinsala. Ang paulit-ulit na pagtaas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pamamaga sa loob ng katawan at magpahirap sa maliliit na ugat ng dugo na nagbibigay sustansya sa mga binti, paa at utak. Para sa mga nakatatanda na, ang sirkulasyon ay maaaring mas marupok na. Maaari itong daw resulta sa mas mabagal na paggaling, pagbawas ng pakiramdam at unti-unting kahinaan na nagbabanta sa kakayahang kumilos ng walang malinaw na babala. Ngunit ang panganib ay hindi nagtatapos sa blood sugar. Yung mga pagkaing mataas sa glycemic, tulad ng white potatoes ay maaaring mag-ambag sa pagkatigas ng mga arterya sa paglipas ng panahon. Isang proseso na kilala bilang atherosclerosis. Habang nawawala ang flexibility ng mga arterya, ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan ay maaaring bumaba na nagdudulot ng malamig na paa, cramps, pamamanhid at kawalan ng katatagan. Ang nagsisimulang banayad na kakulangan sa ginhawa ay maaaring lumaki sa seryosong panganib. Mas mataas na posibilidad ng pagkahulog, mas mabagal na paggaling mula sa pinsala, at pagkawala ng kalayaan na nakakaapekto sa katawan at espiritu. Kahit ang nakakaaliw na tradisyon ng mashed o baked potatoes ay maaaring magdala ng dagdag na nakatagong pasanin. Maraming putahe ng patatas ang may dagdag na butter, cream at asin na maaaring higit pang magpahirap sa kalusugan ng puso. Para sa mga nakatatanda na nagmamanage ng mataas na presyo ng dugo, diabetes o sakit sa puso at mga ugat ng dugo, isang simpleng plato ng patatas ay maaaring tahimik na sumalungat sa maingat na progreso na nakamit sa pamamagitan ng gamot at malusog na gawi. Bukod dito, ang white potatoes ay naglalaman ng mas kaunting proteksyon na nutrisyon kumpara sa maraming iba pang root vegetables. Hindi tulad ng sweet potatoes o carrots na may makukulay na pigments at antioxidant compounds. Ang white potatoes ay nagbibigay ng mas kaunting suporta laban sa oxidative stress. Isa sa mga puwersang nagpapabilis ng pagtanda sa antas ng selula. Ang madalas na pagpili sa mga ito ay nangangahulugan ng nawawalang pagkakataon na mapakain at maprotektahan ang katawan mula sa loob. Ang pag-iwas sa white potatoes ay hindi nangangahulugang pagsuko sa aliw o comfort. Ibig sabihin nito ay pagpili ng mga pagkain na mas angkop sa pangangailangan ng katawan para sa
tuloy-tuloy na enerhiya, malusog na sirkulasyon at matitibay na kalamnan. Ang mismong pundasyon ng kalayaan at kasiyahan sa mga huling yugto ng buhay. Habang tayo ay tumatanda, malinaw na ang tunay na lakas ay hindi nabubuo sa mga dramatikong sandali, kundi sa maliliit na pangaraw-araw na desisyon na madalas ay hindi natin namamalayan kung gaano kalakas ang epekto. Ang pagpili ng tamang gulay, pag-iwas sa nakatagong panganib sa pamilyar na pagkain, pagprotekta sa mga binti na nagdadala sa atin, puso na sumusuporta sa atin at isip na humuhubog sa kung sino tayo. Ito ay hindi na simpleng usapin ng pagkain lamang. Ito ay mga gawa ng paggalang sa sarili, isang paraan ng pagbibigay halaga sa buhay na ipinagkaloob sa atin at sa mga tao na ating pinagtrabahuhan. Mula sa mga personal kong nasaksihan at mula sa maraming kwento na aking narinig, isang katotohanan ang namumukod tangi. Ang maayos na pagtanda ay hindi tungkol sa paghahanap ng mga himala. Ito ay tungkol sa konsistensya, kamalayan, at ang kahandaang alagaan ng katawan ng may tuloy-tuloy at matatag na dedikasyon. Walang doktor, gamot o imbensyon ang makakapalit sa kung ano ang kayang gawin ng matalinong pang-araw-araw na nutrisyon. Maaaring mukhang maliit ang pagkain ng isang dakot ng walnuts, pagpili ng spinach, kaysa sa mas mapanganib na gulay o pagtatabi ng white potatoes para sa mas makukulay at masustansyang opsyon. Ngunit para sa isang nakatatanda, ang maliliit na desisyong ito ay bay na magkaroon ng malawak na epekto na nagpoprotekta sa kakayahang maglakad ng malaya, mag-isip ng malinaw at mamuhay ng independent. Pinoprotektahan nila ang tawa na ibinabahagi sa pamilya, ang mga lakad kasama ang mga kaibigan at ang mga pangarap na nagpapatuloy sa mabuting kalusugan. Ang aral ay simple ngunit makapangyarihan. Bawat pagkain ay isang desisyon tungkol sa hinaharap. Bawat kagat ay isang boto para sa lakas o para sa pakikibaka. Hindi natin makokontrol ang bawat puwersa na dala ng pagtanda, ngunit maaari nating tumindig para sa ating sarili. Igalang ang ating sarili at bigyan ng ating sarili ng pinakamainam na pagkakataon na mamuhay ng buong buo sa bawat araw na darating pa. Ang landas patungo sa mas malakas, mas malaya at mas masayang buhay sa mga susunod na taon ay hindi komplikado. Ito ay nabubuo sa respeto sa katawan, pag-aalaga sa isip at higit sa lahat, pagmamahal sa buhay na mayroon ka pa at may kakayahang hubugin. Ang mga aral na ito ay inilaan upang hikayatin kang mamuhay ng buong buo at tapat. Ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Maglaan ng sandali upang magmuni-muni at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan at planong isa sa buhay sa iyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa habang nagpapatuloy tayo. Maraming salamat sa panonood! Hanggang sa dulo at huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa isang taong nangangailangan nito at mag-subscribe sa Senior Meal Coach para sa higit pang science back tips. Upang manatiling malakas at independent, pagkatapos ng 162, tandaan ito, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang humihina. Sa tamang pangaraw-araw na gawi, maaari kang magising bawat umaga na mas malakas. Ang pagpili ay nasa iyo. Magkaroon ng pinagpalang araw at tulad ng dati huminga ng malalim at payapa aking kaibigan. M.